Uy, may tao sa kabilang line, dalaga. Ewan ko. Dalaga kaya. Nagkapanggap. Pero sure, hindi binata ito. Hello? Hello? Oh, di ba dalaga nga? Ayan, hindi, dala na. Dala na. Ay, nako, tatagatikong ko na ako. Kamusta? Okay naman po. Malungkot mo, lakas mo voice mo. Okay. Ayan, si Rona ay 26 anyos. Apo. Ayan. Rona, bakit parang matamlay ka? Kinakabahan lang ako, Papa Jack. Pero parang itong araw na to, parang malungkot tong araw na to, no? Siguro dahil sa panahon, maghapon nag-uulan, no? Hindi, walang pera eh. Mas malungkot yan. Kaya mo na umulan, walang pera, nakaw. Oo, walang pera, Papa Jack, kasi nagpabinyag ako ng anak ko. Hindi ka mo nag-imbita kasi. Hindi ka pupunti. Busy ka eh. Baby, magpadala ka ng handa dito. Ubos na. Alright, Rana. Po. Ayan, ba't na patawag? Tungkol po sa ano ko, sa ano mo? Ko. Sa anak mo? Opo. Bakit? Kasi po, Papa Jack, Sinong anak mo? Ilan ba anak mo kasi? Isa lang po. Isa lang, bakit? Single parent po ako, Papa Jack. Ilan taon na yung anak mo? Nag-apat ng taon ng linggo lang. Ng Sabado. Nung Sabado, kakabinyag lang. Yes. Tapos ng linggo, binyag niya. So may problema ka sa kanya. Bakit? Naglayas. 4 taon lang yan. Hindi mo, Papa Jack. Kasi, kasi Papa Jack, hindi ko alam kung ano sasagot ko sa kanya kasi nagtatanong na siya sa papa niya. Ayan na. Ang hirap niyan, di ba? Oo nga po eh. Kwento mo muna sa akin, nasan ba yung papa niya? Hindi ko na po alam kung nasaan. Bakit? Naghiwalay kami ng, buntis pa lang po, Papa Jack. Nag-boyfriend mo ito? Apo. Tapos, sorry for the term ha, nabuntis ka. Okay lang, Apo. Nagbuntis ka, tapos nung buntis ka na, sinabi mo sa kanya? Hindi, hindi ko talaga, parang napapansin niya. Pero hindi ko as indirectang sinabi sa kanya na buntis ako. Ano sabi mo, kinakabag ka, gano'n? Hindi. Parang napapansin niya na buntis, yung mga sign ng buntis, di ba, Papa Jack? Nagduduwal ka, ganyan. Oo. Ganun po. Bigla siya naglaho. Hindi naman po. Ano? Lang. Malabo kasi parang kasalanan ko rin po eh. Bakit? Sabit ba yung lalaki? Ay, wala po. Wala naman. Bakit naghiwalay kayo? Alam mong buntis ka? Ay, hindi. Hindi ko pa sure kung buntis talaga ako noon. Tapos napapansin ko, kasi nag-away kami noon ng araw na yun. Tapos napapansin ko, hindi siya pumupunta doon sa bahay. Kasi Papa Jack, nagsama rin kami. Tapos napansin ko, hindi na siya madalas pumupunta sa bahay. Tapos ang ginawa ko, Papa Jack, pumunta ako dun sa kaibigan niya. Tinanong ko kung bakit. Ano ba, Papa Jack, yung sounds na yan? Hayaan mo lang siya, trip niya yan eh. Tapos yun, wait lang. Tapos yun, pumunta nga ako sa bahay ng, siya dating nakatira. Tapos tinanong ko sa kaibigan niya kung nasaan. Tapos andun nga daw sa trabaho, ayaw muna daw umuwi. Sabi ko, bakit? Tapos sabi nga niya, sa akin nga daw. Kasi daw, wait lang. Ano na? Kasi daw, Papa Jack, para daw nagbago ako. Masyado daw. Okay, kwento mo sa akin, naghiwalay kayo. Sino nakipaghiwalay? Parang ako na rin po. Nung time na nakipaghiwalay ka sa kanya, hindi mo walang buntis ka. Opo, parang inaano ko sa sarili ko, hindi ako buntis. Tapos yun. Kung naghiwalay kayo, nalaman mong buntis ka, gaano katagal nakahiwalay? Na po. Nang buntis po ako. Na po, 5 months po. Talagang lumaki yung tiyan ko. Doon ko nalaman na buntis na talaga ako. Siyempre, lumaki na eh. Tapos yung sinabi ko sa kaibigan niya, bakit nga siya, parang gano'n. Kasi nga sa akin, ba't daw nagbago ako, palagi ko daw siya inaaway. Sabi ko, teka lang, sagutin mo yung tanong ko, Ron, nung malaman mong buntis ka, gaano katagal na kayong hiwalay nun?
Mga 2 months pa lang 2 months. O bakit di mo siya hinana? Para sabihin sa kanya nagdadalang tao ka. Parang kasi papadyak kasi ma-pride ako eh. Sus ko. Pero alam mo dapat kung saan siya hanapin. Opo. Oo. Nanganak ka't lahat, di mo siya hinanap. Hindi po. Wala kayong communication. Wala na. Walang text. Wala po. So, alam ba niyang nagdalang tao ka at nanganak ka na't lahat hanggang ngayon? Opo. Kasi nakita ng mga kaibigan niya na buntis ako. Oo. Nalaman niya yun. Siguro naman po, kasi sabi nila, pumunta daw doon sa bahay, bumalik daw doon, tapos yun, sinabi nga nila na buntis ako. Gano'ng katagal naging kayo? Rin po, 1 year. 1 year? Opo. Yan. Asa na kaya siya ngayon? Hindi ko po alam kasi totoo lang papadyak ko lang pakialam. Wala na akong pakialam sa kanya. Dapat meron. Alam mo kung bakit dapat meron? Kasi tatay ng anak mo yan. Oo nga, papadyak. At tinatanong na ng anak mo. Oo, pero di ba syempre papadyak, alam naman niya. Kung talagang, di ba dapat hinanap din niya kami, di ba? Well, nandun na tayo sa point na yun. Di ba? Pero, kung nag-antayan kayo. Rona, ikaw kasi kausap ko ngayon eh. Kung kausap ko siya, malamang siya yung sinabihan ko, dapat hinahanap ka niya. Ikaw kausap ko eh. Sa'yo ko sabihin to. Kaya lang, it's too late, di ba? Na sabihin pa, dapat hinahanap pa siya, no? Kaya lang ngayon, 4 na taon na nakakaraan. Di ba? Apo. Sa nakalipas na 4 na taon, hindi ka ba nagtanong-tanong kung saan mo siya pwedeng... Kasi ang nabalitaan niya, merong, di ba, nagdalang tao ka, Apo. nang galing sa ibang tao. Hindi po. Parang napapansin na rin niya po kasi yung naglilihi ako, nagdadala na rin siya ng mga yung gusto ko. Ganon. Opo. Pero hindi ko pa talaga, parang wala pa talaga kami ebidensya na buntis ako. Bakit ka galit sa kanya? Kasi papadyak, hindi kasi di ba papadyak, may anak siya sa akin. O bakit parang, yung alam naman niya siguro kung nasaan ako. Parang, di ba, kahit sana hanapin man lang niya kami, di ba? Sana, kumbaga, inubligan niya sarili niya na maging tatay. Opo. Pero sa kabilang banda, aminado ka, ma-pride ka. Opo. Yan kasi mali eh. Pride kasi kayo eh. Alam mo, Rona, okay lang sana kung wala kang anak eh. Di magpaka-pride ka dyan. Walang problema, di ba? Opo. May anak ka na. Dapat inisip mo, pag nanay ka na, ang desisyon mo sa katawan, hindi na para sa sarili mo lang. Ikinukonsider mo yung bata. Opo. Matanong kita ngayon, ngayon ba mayroong pag-asa makita mo pa yung lalaki? Wala. Papadyak, parang sa akin, parang destiny nila kung magkita kami. Magkita. Pero kung hindi na talaga. Tinatanong kita kung may pag-asang mahanap mo siya kung mag-i-effort ka. Oo, hindi. Papadyak kasi nag-ano na rin po ako sa internet. Hindi ko po talaga maano eh. Taga saan ba siya? Taga, Quezon. Quezon? Sabihin. Alam mo yung bahay nila doon? Hindi po. Hindi. Alright. Dito lang po sa Maynila. Alam ko po, dati na nagtitirahan. Ganon. So, Rona, ito, just be honest sa akin ha. Po. Yung kabuuan ng kwento mo sa akin kung paano kayo naghiwalay, yan ba yung totoong kwento? Yes, Papa Jack. Alright. Na-pride ka, irresponsible siya at some point. Diba, hindi kayo nagkaunawaan, nag-antayan, wala naantay sa bawat isa. Hindi na nagkita, nagkaanak ka, 4 na taon na, wala na siya. Ganon, di ba? Yes, Papa Jack. Alright. Nagtatanong yung anak mo. Opo. Huwag kang magsinungaling. Kung anong kinuwento mo sa akin, kwento mo sa anak mo. Ganun kasimple yun. Yun ang kwento. Huwag kang gumawa ng kwento. Kaya nga, Papa Jack, hindi ko kasi yung nagtanong siya sa akin. Sabi niya, yung natutulog kami. Nagtanong na lang siya bigla. Siyempre, gulat na gulat ako. Kasi hindi ko naman talaga binabanggit yung papa niya. Yung alam niyang papa niya, yung papa ko, na namatay na. So, pag tinatanong niya ako kung nasaan yung papa niya, sabi ko, patay na. Naku! Hay, naku. Kasi nagulat na lang ako kasi, kasi dapat di ba hindi siya magtatanong kasi nga, yun nga, kasi mga pinsan niya. Bakit di siya magtatanong? Tao yung anak mo, ano ka ba? Hindi kasi yung mga pinsan niya, tinatanong, saan papa mo? Parang, alam mo, Rona, huwag kang magulat na yung anak mo naghahanap ng tatay. Tao yan, human nature yan. Opo. Human nature yan. Kahit anong gawin mo, hindi mo madidinay na maghahanap yan.
ng tatay. Hahanapin niya, kay may pinsan na wala nagtanong sa kanya, nagpaalala, maghahanap yan. Nakuha yung punto? Opo. Alright, so wag kang magtaka na nagtatanong siya. Ngayon, kung ano yung kunento mo sa akin, di ba? Yun yung kwento mo sa anak mo. Opo. Pero Papa Jack, pero sindihan mo lang yung kwento kasi hindi niya kayang i-digest yung ganyang komplikadong kwento. Kasi Papa Jack, naisip ko rin yun. Sabi ko, magsabi na lang ako ng totoo. Tapos pa nagkukwento na ako, ang dami pa yung tanong na hindi ko kayang sagutin pa. Gaya ng? Parang tatanong siya. Sabi ko, hiwalay na kami ng papa mo. Hindi mo na siya makikita, sabi ko sa kanya. Alam mo, Rona, excuse me lang ha. Po. Yan. Ayan mo, yan yung naggugulo sa utak ng bata. Ano ba yung nanay ko? Patay ba talaga o naghiwalay sila ng nanay ko? Kasi sa akin, Papa Jack, kasi masyado pa siyang bata eh. Well, Rona, andun na tayo. Pero nung nagdesisyon ka na magpakataas-taas ng pride, di ba? Inisip mo ba yung na darating yung panahon na magpapaliwanag ka sa anak mo? Hindi naman, di ba? Eto na yun. Kailangan mo itong harapin. Kaya nga, Papa Jack, naisip ko, ano kaya kung ito na lang ginawa ko? Siguro hanggang ngayon may tatay siya. Pwede mo na lang sabihin yan, hindi mo na mangyayari kasi nakalipas na eh. Di ba? Alright, ganito gawin natin, Rona. May anak ka, naghahanap ng tatay. Di ba? Yes. Huwag ka magsinungaling sa anak mo. Sabihin mo sa kanya exactly kung nasaan ang tatay niya. Kung di mo alam, hindi mo alam. Kung paano kayo naghiwalay. Ikwento mo sa anak mo. Hindi mo niya maintindihan ngayon, di ba? At least alam niya na yung tatay niya hindi pa namamatay. Di ba? Hindi naman sa minamadali natin, ano? Di ba? Kumbaga, buhay pa yung tatay niya, di ba? Ang pinupunto ko dito, hindi mo man gustong hanapin niyang lalaking niya ngayon. Pag lumaki yung anak mo, at least alam niya na may pag-asa siya kahit paano mahanap yung tatay niya. Kung hindi mo kayang gawin dahil mataas ang pride mo para sa anak mo, di ba? Opo. Balang araw, malim yung anak mo makagawa ng paraan para mahanap niya yung tatay niya. Ikaw kasi alam mo yung nangyari eh. Di ba? May idea ka, alam mo yung tsura ng lalaki. Pero yung bata, mahirap magtanong lumaki, di ba, nang hindi niya alam kung ano pakiramdam ng minilalambing na tatay, kahit sabi natin hindi niya maranasan yon, pero ano ba yung tsura ng tatay ko? Di ba? Ikaw nga nangulila ka sa lalaking yon. Eh, paano yung anak mo? Okay ba yan? Apo. Kung nakaanta ba yung lalaking to, ano pangalan? Ay, Papa Jack, ako na sabihin. Kasi? Kasi mataas pride mo. Alam mo, Rona? Oo. Hindi kasi sure sa kwentong itong alam niyang may anak siya hanggang ngayon. Eh. May idea siguro, nakita ang kanyang senyales. Okay, doon na tayo. Ang pinupunto ko dito, baka naman hindi niya rin na may anak talaga siya. Hindi ba, Papa Jack, talaga alam niya? Okay, fine. Sige, sabihin natin ngayon, di ba? Manawagan tayo sa kanya. Ayoko, Papa Jack. Okay, diwag. Ay, kasi... Hindi, wag na. Walang problema doon. Rona, buhay niyong mag-ina yan. Di ba? Opo. Sa'yo yan. Ikaw bahalang sumagot dyan sa anak mo. Ay, nawawala na nga ako ng ko, alas sabihin ko eh. Hindi ka mauubusan na nga sabihin sa anak mo, Rona, kung magiging honest ka sa kanya. Sabihin mo sa niya, eksakto. Mag-iwalay kami, kamo. Hindi ko tinawagan. Mataas kasi pride ko nun, anak eh. Ikaw ba, Ronald, kisisi ka ba na mataas ang pride mo? Opo. Hanggang ngayon, mataas pa rin pride mo eh. Ano sabihin ko sa kanya? Sabihin mo, anak siya. Baka hinahanap ka rin niya. Well, hindi kita pipilitin. Irerespeto ko yung pribadong parte o aspeto ng pagkatao niyong mag-ina. Diba na ayaw mong sabihin doon sa tatay, bahala kayong dalawa. Alright? Opo. But one way or the other, Rona, itong anak mo maghahanap ng tatay. Ako sa'yo, might as well, tulungan mo siyang hanapin yung tatay niya.